Ferdinand Marcos Jr. nagpatalumpati sa ginanap na 70th session of the United Nations Commission on the Status of Women sa New York City. Layon ng naturang pagtitipon na dinaluhan ng iba't ibang matataas na lider ng mga bansa na masiguro at mapalakas ang hustisya sa bawat kababaihan. Sa naging pahayag ni Pangulong Marcos, ibinida niya na sa ating bansa ay matagal nang naniniwala sa pagbibigay kapangyarihan sa kababaihan. Bagamat hindi lamang ito usapin ng pagiging patas, kundi isang pundasyon. Binigyan din ng Pangulo na mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng bansa ang mga kababaihang Pilipino sa iba't ibang larangan. Dagdag pa rito ang pagpapalakas ng proteksyon sa mga kababaihan, oportunidad para sa kanila at pagtaguyod sa kanilang pamumuno sa lahat ng sektor ng lipunan. In the Philippines, we are proud to say that we have long believed that empowering women is not merely a matter of fairness. It is a cornerstone of nation building. Filipino women have always stood at the center of our national life, as leaders in government and business, as innovators, educators, health workers, entrepreneurs, and as a steady strength within families and communities. Their contributions continue to shape our democracy, our economy, and our national character. True equality requires not only policy change, but cultural change. Excellencies, the world today faces many challenges: conflict, climate change, economic uncertainty, and rapid technological transformation. But there is one principle that remains beyond question. We cannot hope to solve the great challenges of our time if half of our humanity is excluded from shaping those solutions. Women must be present wherever decisions are made, in government, in business, in science, in diplomacy, and in peace building. The Philippines stands ready to work with all nations to advance this cause, because when women rise, societies rise with them. When women lead, nations move forward. Samantala, naghahanap ang pamahalaan ng alternatibong supply ng langis para masiguro na magkaroon ng sapat na supply sa Pilipinas. Ayon sa Pangulo, naghahanap na ng iba't ibang lugar na makapagbibigay ng supply sa ating bansa. Aniya, marami silang bansa na kinakausap at umaasa na makakakuha ng supply mula sa kanila. Dagdag pa ng Pangulo, ang mahirap ay hindi alam kung gaano tatagal ang problemang ito. Aniya, sisiguruhin na nila na magkakaroon ng stable at affordable na supply sa langis sa bansa. Kaugnay nito, kamakailang inihayag ang payo ni dating Department of Energy o DOE Secretary Rafael Lotilla ukol sa pagtaas ng presyo ng langis na tinalakay ng Commission on Appointments ng Senado. Narito ang ulat. Humingi ng payo si Senador Risa Ontiveros kay dating Energy Secretary Rafael Lotilla kung paano mababawasan ang epekto ng tumataas na presyo ng langis sa bansa. Ang suhestyong ito ay minungkahi sa pagdinig ng Commission on Appointments habang tinatalakay ang nominasyon ni Lotilla bilang ambassador ng Pilipinas sa Holy See. Ayon sa senador, mahalaga ang karanasan ni Lotilla sa sektor ng enerhiya, lalo na't naging kalihim siya ng Department of Energy noong kasagsagan ng pagtaas ng presyo ng langis noong 2022. Sa kanyang sagot, sinabi ni Lotilla na noong nakaraang oil crisis ay sinikap ng pamahalaan na tiyaking sapat ang supply ng kuryente upang mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng enerhiya. Dagdag pa niya, sa pangmatagalang panahon ay mahalaga ang pagpapalakas ng renewable energy at paggamit ng electric vehicles upang mabawasan ang pagdepende ng bansa sa imported na langis. Kasunod nito ay nagpahayag naman ang senador ng suporta sa kumpirmasyon ni Lotilla bilang ambassador. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Matapos pa rin ang pagputok ng issue sa malaking oil price hike, binatikos naman ng Makabayan Bloc ang oil deregulation na nagdudulot ng epekto sa mga mamamayan. Tunghayan ang impormasyon dito.
Kinondena ng Makabayan Block sa Kamara ang malaking pagtaas ng presyo ng langis na ayon sa kanila ay nagpapakita ng kahinaan ng oil deregulation law. Ayon kina ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, Gabriela Representative Sara Elago at Kabataan Representative Rene Co, umabot hanggang 38 pesos at 50 centavos kada litro ang taas ng presyo ng ilang produktong petrolyo ngayong linggo. Sa datos na inilabas, tumaas ang presyo ng diesel ng 17 hanggang 24 pesos kada litro, habang nasa 7 pesos naman hanggang 13 pesos naman ang dagdag sa presyo ng gasolina. Pahayag pa ng grupo, ang patuloy na pagtaas ng presyo ay nagpapahirap sa mga manggagawa, commuter at pamilyang Pilipino. Kanila namang panawagan sa pamahalaan na pag-aralan ang pagtanggal ng ilang buwis sa langis at repasuhin ang umiiral na polisiya sa oil deregulation. Kasabay nito, inanunsyo ng grupo ang planong protesta sa Menjola sa March 27 upang ipanawagan ang agarahakbang laban sa tumataas na presyo ng langis. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay pang ulat tinalakay sa pagdinig ng House of Representatives ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na pansamantalang suspindihin o bawasan ng excise tax sa mga produktong petrolyo sa gitna ng tumataas na presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ang detalye tunghayan sa ulat na ito. A joint resolution ay para bang sa emergency powers naghihintay ka pa ng sobrang magipit yung mamamayan bago ka umaksyon o kaya naghihintay ka pa ng masabi mong krisis bago kumilos. Samantalang ngayon pa lang sinasabi na sa atin ng taong bayan na danas na nila yung paghihirap. Sa nasabing pagdinig sa suspensyon ng fuel excise tax, kabilang sa mga panukala ang House Bill 8292 na inihain ni na Speaker Bogie D. III at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos na naglalayong pahintulutan ang Pangulo na bawasan o ipatigil muna ang buwis sa petrolyo kapag may krisis sa ekonomiya o bigla ang pagtaas ng presyo ng langis. Ayon sa mga mambabatas, layunin ng panukala na mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng produkto sa mga sektor na direktang naapektuhan, tulad ng mga magsasaka, mangingisda, public transport operators, maliit na negosyo at mga pamilyang may mababang kita. I said if we pass the empowering the president and he suspends excise tax, and yet it does not inure to the benefit of the regular consumer, na hindi niya mararamdaman yung epekto, baliwala. Itong pinaghihirapan ng ating gobyerno na sakripisyo tayo sa revenue, pero ang thinking natin is, imbis sa kolektahin natin yung buwis, parang ibinabalik natin sa taong bayan na yun para makatulong sa kanya sa napaka-extraordinaryong panahon na ito. Samantala, sinabi ng Malacanang na handa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na i-certify bilang urgent ang panukala upang mapabilis ang pagtalakay at pagpasa nito sa Kongreso. Kung maaprubahan, maaaring pansamantalang suspindihin o bawasan ng Pangulo ang excise tax sa mga produktong petrolyo kung aabot sa $80 kada bariles ang average na presyo ng Dubai crude oil sa loob ng 3 buwan. O kung may pambansang krisis na magdudulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng gasolina at diesel. Actually, ang pinakamagandang nagpupulis na tiyakin na bumababa yung presyo is the fact that it's a deregulated market. Market competition, market forces brings the price down. Alam ng Petron yan. Pinag-aaralan din ng Kamara ang iba pang panukala na tuluyang magbabawas o mag-aalis ng excise tax sa fuel upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis sa bansa. Patuloy namang dinidinig ng mga mambabatas ang iba't ibang panukala kaugnay sa pagbabawas ng buwis sa langis, habang sinusuri ang mga posibleng hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.
Samantala, patuloy na pinahihintulutan ng Department of Energy o DOE ang pagbebenta ng mga gas station ng produktong petrolyo na nakalagay sa mga drum at container, kung binili lamang ito para sa lehitimong paggamit. Kabilang dito ang ilang sektor na bumibili ng bulk o maramihan, gaya ng mga nagpapatakbo ng fishing vessel, makinarya sa agrikultura at marine equipment at pasilidad na gumagamit ng generator sets. Pahihintulutan ito ng DOE kung ang naturang pagbili ay naaayon sa karaniwang pangangailangan ng consumer at sumusunod ito sa maaangkop na safety standards ng fuel dispensing. Kasunod ito ng unang paalala ng DOE na bawal ang hoarding upang mapigilan ang pagkagambala sa reserba ng langis sa bansa na tatagal hanggang katapusan ng Abril. Sa ibang balita, pinabulaanan ng Department of Education o DepEd ang kumakalat na social media post na umano'y suspensyon ng klase tuwing Huwebes at Biyernes. Giit ng DepEd, fake news ang kumakalat na impormasyon at walang opisyal na polisiya o direktiba ang inisyu ukol sa weekly suspension ng pasok sa mga paaralan. Babala nito sa publiko, beripikahin at maging maingat laban sa maling impormasyon. Partikular ang pagpapakalat ng mga anunsyo na may kinalaman sa schedule ng pasok at mga patakaran dahil maaari itong makaapekto sa mga milyong-milyong mag-aaral sa bansa. Samantala, inilunsad ng Bureau of Customs o BOC ang bagong Electronic Certificate of Payment o ECP system na layong pabilisin at ganap na gawing digital ang pagpoproseso ng bayarin sa mga inangkat na sasakyan. Ayon sa BOC, direktang nakakonekta na ang bagong sistema sa Land Transportation Office o LTO. Kaya't mas mabilis na maipapasa ang impormasyon tungkol sa bayad na buwis at dokumento ng mga imported na sasakyan. Sa pamamagitan nito, mababawasan ng manual verification at matitiyak ang mas mabilis, mas ligtas at mas transparent na transaksyon sa pagitan ng mga ahensya at stakeholders. Dagdag pa ng BOC, inaasahang mapapabilis din ito ang proseso ng vehicle registration habang pinagtitibay ang digital transformation sa serbisyo ng pamahalaan. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, buwan ng kababaihan ipinagdiwang. Mga apektadong OFW sa Middle East inabisuhan ng pamahalaan sa mga tugon. Utang ng pamahalaan umabot na sa 2.65 trillion pesos. Pamahalaan naghahanap ng alternative oil suppliers. Panukalang suspensyon ng fuel excise tax tinalakay sa Kamara. DepEd, pinabulaanan ang umano'y suspensyon ng klase tuwing Huwebes at Biyernes. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Yan ang pinakamainit na mga balita ngayong linggo. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at update sa aming Facebook page, facebook.com/Golden Nation Network. At mag-subscribe sa aming YouTube account, youtube.com/@Golden Nation Network. Ako si Jade Buhoy at ito ang News Force.